Finally, lumabas na ang katotohanan na Expedia agent na si Jonathan Morales hindi takot na pasabugin ang pangalan ni Lisa Marcos na nadawit dito sa bribery. Huling-huli na ang ating First Lady na ginagalang kuno. Pero allegedly ay sangkot sa kidnapping, pusher, kuno sa kanyang asawa at ngayon naman ay bribery at sa iba pang mga korupsyon. Anong klaseng First Lady meron tayo? Nakakahiya ito sa bansang Pilipinas na itong ganitong klaseng tao ang siyang mamumuno sa ating bansa. Talking of bribery, ito ay maliwanag na sangkot ang Pangulo sa droga. Napabilib ako sa katapangan ni Sir Jonathan Morales at ang pagiging consistent niya sa kanyang mga sagot at buo ang kanyang loob. So, it's loud and clear na talagang natutuo talaga ang lahat ng ibinalita ni Maharlika sa interogasyon ni Senator Jinggoy. Ay napaka-strict niya. He's doing his best para mapaamin niya si Morales kung ito ay nagsisinungaling. Pero pinandigan niya kung ano yung statement na binigay niya. And he is very excited to defend himself na talagang totoo ang kanyang mga sinasabi. Pero sa interogasyon ni Senator Jinggoy ay nagkaroon lang ng konting red flags itong si Jonathan Morales. But it is very acceptable naman due to his age na hindi na maalala ang mga details, date or something else doon sa kanyang mga documents na ginagawang mga investigasyon. Dahil nasa opisina lahat ang mga documents at hindi na niya makuha since natanggal siya sa trabaho dahil pinagkaisahan siya ng kanyang kapwa PDEA officials. Sinampahan ng maraming kaso upang hindi na makabalik sa PDEA. Kaya ito, nagkasakit na stress. So ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw. That all are manipulated by the First Lady Lisa Marcos. At first, galit ako kay Senator Jinggoy. Pero ganun talaga ang mag-imbestiga. Kailangan mong sindakin ang taong iniimbestigahan mo. Mabuti na lang si Sir Jonathan Morales ay hindi nagpapasindak kay Senator Jinggoy sa kanyang interogasyon. Lakas loob pa rin niyang ini-insist ang kanyang mga statement. Hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakuha ang atensyon ni Senator Jinggoy at masabi ang katotohanan nito. Kasi siya po yung assistant secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, if I may. Go ahead, Senator Jinggoy. Who were present in that particular meeting? Sabi, ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap doon eh. Nung pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si Director Police Director Serapio, at saka yung meron pang doon eh. Meron pa ibang tao, Your Honor. So, ang pagpapatawag kay Morales ni First Lady sa Malacanang is a form of bribery and to manipulate everything. Ang busalan ang bibig ni Jonathan Morales laban sa kanyang asawa. Mabuti na lang ay nagkaroon tayong isang matapang na Expedia agent na tapat sa serbisyo. Kaya buong sambayan ng Pilipinas ay saludo kami sa iyo, sir. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung, hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, after the briefing, yung nga po, pinaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongo and Senator Robin Hood Padilla and of course the Chair. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... 1993. Kailan ka natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PDEA po? PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question, kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Matrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, namin sa po yun. sa police? Hindi naman 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994.
Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted to the PNP? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. Hindi po ako, hindi po ako pamilyar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa servisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Alam ko kung kailan ako nakulong eh. Sa part na to, medyo naasar ako dito kay Senator Jinggoy kasi pilit niyang ipamemorize para recall details doon sa mga documents na about sa mga dates. Hindi na nga niya matandaan dahil it was 2012 pa nangyari. And then, bigla siya kinasuhan ng PDEA ng patong-patong kaya never na siyang makapasok sa office. No one can get inside para lang makakuha ng mga kopya. And that time, he was never expected na it will happen to him. Kasi nagkaroon na ng sabotahe at pinagkaisahan na siya ng kapwa PDEA niya. And he was not able to prepare that would happen to him. Dahil napagkaisahan siya. So, of course, sa dami-daming kaso na iniimbestigahan ni Mr. Jonathan Morales, every details ay hindi niya maalala dahil nga napaalis siya ng PDEA. Yun po, Your Honor, sa inyo. Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po. Kasi, kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayo masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, sabi lang, alam mo na na-admit ka noong 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, the following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi niyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay, you were dismissed a few months after, 1994 then. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga dokumento na nandiyan. Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor? Drop, Your Honor. Hindi yun. give me the reason why you were dismissed from the service. Nagkasakit po ako doon. Yan, Your Honor Yan yung naging basis ko doon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. Yung dismiss at dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga noon, sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yan sa plane, kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, dinirecall ko yan Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date, o ano bang mga hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo
tayo. Hindi ko talaga siya pero nire-recall ko siya para at least mai-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung doon sa sakit o ano man. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, nawalan ako ng nawalan ako ng, ng karapatan, ma-avail yung due process. Kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po akong natanggap. Kaya nga, kung ako man, ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung sinasabing order ng PNP na dismissal order, hindi po, wala po akong dyan, walang due process na akong napitigil sa akin. Nung hinire ka ng PDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi ko, Your Honor. Na-dismiss ang Opo, PNP. dahil nga po, meron ako kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano ba yung requirement, Your Honor. Dahil kung ako ang PDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, pinailan ka ng kaso, hindi ka kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para papasok dyan sa PDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa recruitment You never process. disclosed your record sa PDEA. Hindi mo disclose yan Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appointed. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, ipabiolate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandun sa PDEA. Kung
kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago mo dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawad ka na pulis, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka kung iskalawad ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko, to kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Juniso Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magal o kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko, pero yun po yung military parlance at saka police parlance. Pagka ang isang opisyal, hindi magal ng tawag dyan. Your Honor, napaka-tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magan? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, istikto. Ibig sabihin ng magan, istikto. Kupal, yung wala. Kurap na opisyal. Yan yun. Yes. Your Honor, after noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by certain James Kumar and Lisa Marcos, through a common friend named Eric Santiago, alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, kasi naka-video call po At ako, ayon, di umano, ito si James Kumar, interesado sa akin. At naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito, ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor, alam ko naman po. Kung hindi ka Nagpiro mga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay nilang. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atreta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nagano dun sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po, Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, ng pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar and Eric Santiago? Opo. Saka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly Lisa Marcos, ito po yung lang. Sandali, siguro ka allegedly. Sino ang nakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal ka nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusay, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinagdinig niya sa akin. Anong
Sinong nagsalita doon sa video call? Yung po si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay, dito ako kakusapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap, itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay doon. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Nandun. Nandun sa... Nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, yung ang nagulat din ako, dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganon? So, sinubukan ng Malacanang na i-bribe o ni Lisa Marcos si Jonathan Morales upang ito ay hindi magsasalita sa Senado laban sa kanyang asawa. So, what does it mean? Hindi tayo bata upang bigyan tayo ng candy at i-bribe din? Hindi ko alam si Katunyeng ay mahilig na pala sa kulubot. Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing? after po, May 1, bago po ako interviewin ang interview po noon, 11:30. So dumating ito, mga 10 o 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar? Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino yung three-way? Nag-usap ng three-way? James Kumar, yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, huwag nang magsalita. Para huwag na siyang magsalita. Kasi yung mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun nung kaibigan ko, hindi natin maano kung anong decision niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya dun sa nangyari. Lumabas yung yung trabaho na yun eh. Yun yung pero wala akong papapangako sa'yo. Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa nga sa kanyang ganun. Magiging Director ng Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap? Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? naman, yung Romy Enriquez, si Romy. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler dyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Eric Santiago, napaka-insisting na. Na hindi, sabi niya, natin na kaya, tulungan natin yan. Kasi wala eh, papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon. Sinong papatayin? Ako daw. Ang nagsabi si? Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, ang alam po, taga-Napolcom yun eh. Comsec, invite Eric Santiago na Pulcom. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam, dahil po dito siguro. Kasi sa akin lang po, trabaho lang eh. Grabing sakripisyo ni Jonathan Morales para lang mahuli itong si Lisa Smart. Si Bangag. Sa mga minions dyan ng Bangag. Hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share. Huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.